Hey guys! Welcome back again to my channel. So for this video, ito na ang isa sa mga most requested and at the same time inaabangan na gawa natin ng review. Walang iba kundi ang Realme 11 Pro Plus 5G. So sa video na to guys, kung isa ka sa mga nag-aantay and at the same time naghahanap ng sign kung ito bang smartphone na to is worth it bilhin, I think this video is perfect for you. Tapusin nyo to guys nang malaman nyo kung worth it ba tong smartphone na to ng Realme today sa market. So ano pang inaantay nyo? Let's go! So guys, magkano nga ba ang Realme 11 Pro Plus 5G pagdating sa Philippine market? Well, for the SRP nito guys, good news dahil hindi pa po ito lalagpas ng 25,000. For the SRP nitong smartphone na to, nagkakahalaga lang po ito ng 24,999 pesos. Yes, you heard it right. Ang 25,000 mo may sukli pa na piso. And guys, masasabi ko na hindi ito mahal para sa ganitong smartphone ng Realme. Imagine that ang makukuha mo for this price is naka 12 GB of RAM na kaagad na variant and at the same time naka 512 GB internal na kaagad. So imagine ibig sabihin hindi mo na kailangan pang mag-invest ng extra SD card or storage. Diba? So 512 is 512. So pwede ka na dyan kaagad mag-store ng mga favorite photos, videos, or even movies or mga personal files. I think guys, kahit na dumating yung time na magpalit ka ng smartphone, hindi mo pa rin mapupuno ang 512. So imagine sobrang dami mo nang pwedeng ilagay na files for that price of Realme. So ngayon naman guys, check natin ano nga ba ang kasama inside the box ng 11 Pro Plus 5G. Well, syempre, one of the good news, kumpletos ricados na po yan. So, it means, pag unbox mo nitong smartphone na to, wala na po kayong po problemahin unless gusto mo syempre mag-upgrade ng mga accessories. So, imagine guys, kasama na kaagad sa kanya yung pinaka-charger. So, hindi mo na yung po problemahin unlike with other smartphones sa market, wala pang kasamang charger. Next is may kasama ng clear case din po yan. Ayan So, ibig sabihin, sa madaling salita, gagamitin nyo na lang po itong smartphone na to. Unless magpapasama kayo sa mga sales agent ng smartphone and mag-upgrade kayo ng mga case and alam mo yun, kung mapera ka, palitan mo yung clear case na yan, yung clear case nila, siguro mas mahal. So, bahala na kayo mag-decide doon. For the premium colors options naman guys, nothing to worry dahil meron kayong tatlong pwedeng pagpilian na napakagandang mga kulay nitong Realme 11 Pro Plus 5G. Good news, syempre, ako na nagsasabi sa inyo na kahit alin yung piliin ninyo guys sa mga kulay na available nito sa Philippine market, well, babagay po yan sa inyong daily lifestyle. By the way, it comes with a sunrise beige, oasis green, and astral black. So again, pag tinitigan nyo po yan or tinignan nyo pong maigi, kahit alin po dyan, talaga namang napakaganda ng kulay nitong smartphone na to. Hindi lang kulay guys ang maganda sa Realme 11 Pro Plus 5G, but even the design itself, talaga namang ginalingan ni Realme, no? So, dun pa lang sa pinaka-design ng camera niya, well, masasabi ko na nagbibigay na talaga to ng mainstream high-end models look ng isang smartphone na talaga namang mapapawaw ka, di ba? So, hindi mo mapagkakamala na itong smartphone na to, well, nasa 24,999 pesos only. So, with that round lens module, di ba? Just take a look, di ba? Kung hawak mo siya and something like may kausap ka sa phone, talagang pagkatinignan ka, masasabi na high-end model ng smartphone yung gamit mo. Tapos guys, nagko-connecta dyan syempre sa pinaka-round lens module nitong smartphone na to is yung tinatawag na 3D woven texture. So, ito yung line naman na papunta dun sa mismong camera lens niya na nagbibigay naman to guys ng additional premiumness look ng smartphone, di ba? So, hindi lang yun kasi ang maganda dito, yung pinaka-materials na ginamit for the design ng smartphone is, ito yung tinatawag na premium lychee vegan leather, wherein normally nakikita daw to sa mga mamahaling bag, like yung Gucci nga daw. So, ang sabi ng Realme dito, if ano yung mafe-feel mo sa isang mamahalin na bag, well, yung texture na mafe-feel mo to this smartphone, well, almost the same, di ba? So, isa rin sa pinagmamalaki ng Realme pagdating dito sa design nitong smartphone na to is normally, sa ibang smartphone, pag ganito yung pinaka-texture in the design, madumihin. So, kay Realme, hindi. So, mapipil mo dito is soft as in skin and anti-fingerprint technology wherein napapanatili yung clean all the time talaga yung smartphone.
So ngayon guys, explore natin physically. Ano nga ba ang makikita natin dito sa smartphone na to? So check natin kung saan located yung mga ports niya, no? So sa bandang baba, kung titignan natin guys, dito makikita first is the main speaker, which is ito yung may 4 na butas na magkakatabi. So next, syempre is yung nasa gitna, USB Type-C port. That's very common. So katabi naman yan guys, yung maliit na butas which is the main microphone. So hindi dyan po ini-eject yung SIM card. Huwag niyo pong tutusukin yan kasi masisira. Baka di na po kayo marinig ng inyong kausap sa phone. So katabi naman yan syempre the SIM card tray which is pag inopen mo to, so bubungad sa inyo dyan yung lagay ng dalawang nano SIM card. So sa bandang taas naman itong smartphone na to guys, dito nyo naman po makikita yung secondary speaker. And yung isang maliit na butas po dito sa bandang gilid sa taas din, secondary microphone naman po yan. So ngayon naman, kapag nakaharap sa inyo yung smartphone sa bandang kanan, dyan nyo naman po makikita yung volume key. And obviously, syempre, laging katabi niyan is the power key. So yan po yung makikita ninyo physically for the Realme 11 Pro Plus 5G. So ngayon, check naman natin guys, gaano nga ba kanipis itong smartphone na to? So, sa nipis guys, meron tong 8.7mm in terms of thickness. And syempre guys, pagdating dun sa nipis na yon, well, masasabi ko na manipis na siya pagdating sa mga ganitong smartphone. So, most likely kasi sa ibang smartphone sa market, mas makapal ng konti kapag ganito na yung mga design. So, para naman sa bigat, so it comes with 189 grams. Well, I think hindi na yun mabigat para sa isang smartphone. 189 grams, almost hindi mo na yan masyadong mafe-feel kapag lagi mong hawak, no? So, syempre, sinabayan pa yan ng malupitang curved edge screen display. Diba? So, naka-curve na rin to for the additional premiumness and at the same time, not just only for the premiumness, but nagsaserve din to for the immersive viewing experience para talagang ma-feel mo ang isang malaking screen ng smartphone. And not just for the viewing, but also for the grip, di ba? So, nagbibigay kasi ang curved screen ng isang smartphone ng comfortable hand grip. Para, you know, kahit nahawakan mo isang kamay or something like matagal mong hawak yung smartphone, hindi po siya masakit hawakan sa kamay. So, ngayon naman guys, check natin, kamusta nga ba ang Realme 11 Pro Plus 5G camera? So guys, again, not just the design ng camera ang pinagmamalaki dito ng Realme, no? So, mafe-feel mo rin dito syempre yung mas advanced na technology and at the same time, yung mas mapapakinabangan natin or something like yung mas magbe-benefit sa atin. So, by the way, for the rear, it comes with a triple rear camera. So, yung nasa gitna nito, obviously, this is the main camera. So, meron tong 200 megapixel po. Yes, one of the highest megapixel today sa market ng smartphone, tong Realme 11 Pro Plus 5G. So, yung 200 megapixel nito, ang maganda kasi guys, is equipped ng Samsung ISOCELL sensor or yung tinatawag na super zoom sensor ng Samsung, wherein nagbibigay to ng additional technology para kapag, like for example, nag-capture tayo even at low light condition, malinaw siya, and kapag nag-capture tayo na naka 200 mode or 200 megapixel mode, mapapakinabangan natin kapag ka-zoom natin yung photo. So, high quality photo pa rin or image yung kaya niyang i-provide. So, yun yung aasahan natin for the Realme 11 Pro Plus main camera, which is, it comes with 200 megapixel. Additional function guys ng dalawang camera dito sa gilid nitong Realme 11 Pro Plus 5G is that itong 8 megapixel, ito naman yung responsible para sa mas wider shot. And then next naman is yung 2 megapixel, ito naman yung responsible para nagkakaroon ng blurred yung pinaka-background ng image pag nag-take tayo ng portrait mode. Tapos, sa mga mahilig mag-take ng selfie dyan, syempre, good news kasi pwede ka na mag-take ng high-resolution selfie for the Realme 11 Pro Plus 5G kasi meron na tong 32 megapixel. So, hindi lang pang-upload sa social media yung mga selfie mo, but even if magdi-decide ka, gusto mong ipa-tarpaulin or ipa-print yung selfie mo, well, pasok na po ang 32 megapixel. Pagdating guys sa display, hindi lang yung pagiging curve yung pinagmamalaki dito ni Realme, no? So, naglagay din si Realme dito ng mga advanced technology para syempre, kayang-kaya makipagsabayan itong smartphone na to sa mga high-end smartphone today sa market. So, unahin na natin syempre yung laki ng screen. So, it comes with a 6.7 inches, which is, ayan, talagang mamamaximize mo na for gaming or for viewing or for watching, di ba? So, 6.7 inches guys is equipped with an OLED display. So, alam naman natin na ang OLED is one of the best smartphone display yan today sa market. So, ang aasahan natin syempre pag OLED yung display, mas vibrant and at the same time, mas mataas yung
pinaka peak brightness, and at the same time, mas matipid in terms of battery consumption. So ngayon guys, kung titignan natin yung mga additional technology for the display ng Realme 11 Pro Plus 5G, so for the refresh rate, may enjoy mo dito syempre yung 120Hz refresh rate. So mas smooth siya in terms of scrolling, di ba? So, yung sa brightness niya, so it comes with 800 nits peak brightness. So, it means that kahit hindi mo siya takpan kapag ka nasa outdoor, so nakikita mo pa rin yung content ng smartphone mo. For the resolution, so meron tong Full HD Plus guys, para syempre nga naman, ma-enjoy natin yung mga matataas na resolution ng mga videos or something like yung mga games. So, talagang ma-enjoy natin yung siksik na pinaka-display, no? So, for the screen to body ratio naman, talagang mamamaximize mo yung laki ng screen kasi meron tong 93.65% screen to body ratio wherein manipis na lang yung pinaka-bezels niya. So, it's more on screen talaga dito sa smartphone na to. And sabi ko nga, sabayan pa yan ng pagiging curve, talaga namang premium look na yung pinaka-display ng smartphone and at the same time, nagbe-benefits tayo kasi na-maximize natin yung laki ng smartphone. Asahan din natin guys, pagdating sa performance na ang Realme 11 Pro Plus 5G ay kayang-kayang makipagsabayan today sa market. So, nothing to worry kasi equipped to ng latest MediaTek processor which is the Dimensity 7055G. So, bigyan ko kayo ng background regarding to this processor. So, asahan natin dito guys na less battery consumption siya but powerful performance because of the 6 nanometer chipset or yung pinakasukat ng processor niya maliit na din. So, next is equipped to ng 8-core or octa-core processor which is naka-big little technology na rin to. So, additional performance na naman ang aasahan natin but less battery consumption pa rin. And syempre, for gaming naman, kung gusto mong ma-enjoy yung immersive gaming experience, well, equipped naman to ng Mali G68 GPU. And syempre, kasama rin tong processor na to sa mga nagta-top notch ngayon na performance pagdating sa market. So, one of the additional benefits na pwede nating ma-enjoy for the 7055G processor, yung connectivity ng 5G is asahan natin is stable na for this smartphone. At nabanggit ko nga guys kanina sa bandang unahan ng video na ang variant nitong smartphone na to is naka 12GB of RAM. One of the good news as well is pwede mo pang i-extend for the additional of 12GB again. So, equivalent of 24GB na RAM yung pinaka-performance na pwede nating asahan for the Realme 11 Pro Plus 5G. So, imagine that guys, 24GB performance. So, asahan natin dito na ang ganda mag-switch ng application, pwede ka mag-multitasking, mabilis na rin syempre yung yung mga transition ng mga application. So, that's the power of 24GB of RAM. So, asahan natin yan syempre, no? So, nabanggit ko rin kanina na 512GB yung pinaka-internal nito. So, marami ka nang pwedeng ilagay dito guys na mga important documents or something like yung mga memories mo. So, pwede mo nang i-store dito. So, imagine guys gaano kataas ang isang 512GB. Well, kung meron kang video guys na 250 MB ang isang video, 2,000 po ang pwede mong i-save sa smartphone na to. And kung may picture ka naman na tag 4 MB ang isang photo, pwede kang mag-store dito sa smartphone na to ng up to 130,000 photos. Imagine ganyan karami po ang pwede mong ilagay sa isang 512GB na internal ng smartphone. At lubos-lubusin na nga natin yung performance dahil sa smartphone na to, pwede mo nang ma-enjoy ang 5,000 mAh battery capacity at hindi mo kailangan mag-antay na matagal kung mag-charge po kayo. Imagine guys, this is the first smartphone ng Realme na capable for 100 watts Superbook charge. Imagine 100 watts po. So, yung pinaka-charger, again, sabi ko nga, kasama na po yan inside the box. So, gaano kabilis mag-charge ang isang 100 watts? So, yung 5,000 mAh guys, from 0 to 50%, 10 minutes lang po ang aantayin nyo. And kung gusto mo naman po mag 100% from 0, so 26 minutes lang, fully charged na po ang Realme 11 Pro Plus 5G using the 100 watt Superbook charge. So, imagine guys, ganyan siya kabilis mag-charge. So, yung tipong pagising mo sa umaga, lobat ka, so, bago ka pumasok sa work, nag-aayos ka, so, i-charge mo na siya. So, for sure, pagtapos mo mag-ayos and ready to go to your work na fully charged na or something like, nasa 50% na kaagad yung Realme 11 Pro Plus 5G. Kung durability naman guys ang pag-uusapan, nothing to worry dahil equipped din naman to ng mga technology nowadays sa market.
So, hindi mo na kailangan pang mag-worry dun sa pinaka-glass ng screen nitong smartphone na to. So, asahan natin na perfect tong smartphone na to for daily use. So, yung pinaka-glass niya, kahit hindi mo nalagyan ng screen protector or tempered glass, no? So, meron na to yung tinatawag na 0.65mm double reinforced glass. Ayan. So, syempre, nagdaan din to sa mga micro drop test and so on na mga test, no? So, meron din tong technology for the anti-mistouch algorithm 2.0 na siya. So, asahan natin na kahit na naka-curve yung pinaka-screen nito, so hindi siya yung basta-basta natatouch. So, hindi siya yung like for example, naglalaro ka and then you can now accidentally touch yung gilid. So, nasisira yung gameplay natin or something like yung pagbabrowse natin, hawak natin yung gilid, natatouch. So, minsan hindi siya ma-scroll na, 'di ba? So wala nang ganun guys because of the anti-mistouch technology nitong smartphone na to. And syempre, in addition for the durability, well, may multiple TUV certifications na tong smartphone na to ng Realme. Kaya asahan natin guys na tatagal tong smartphone na to and the quality and the durability itself is given po. Now, for the security, well, good news again guys for the Realme 11 Pro Plus 5G. This is now equipped with an in-display fingerprint sensor. You can now unlock this smartphone guys by simply tapping the in-display fingerprint sensor and then you can now instantly unlock the device. At equipped na rin guys ang Realme 11 Pro Plus 5G ng 360 NFC. So hindi ka na mahirapan pang mag-connect ng mga NFC devices mo sa smartphone na to. Isa pang magandang technology guys na in-improve ng Realme is that capable na rin sila for the Dolby Atmos technology. But one of the good news guys is not just the regular Dolby Atmos dahil equipped sila ng dual speaker. Yes, you heard it right. It means that pwede mo nang i-activate yung Dolby Atmos kahit na wala kayong earphone. So pwede mo na ma-enjoy kahit na naka-loudspeaker sa Realme 11 Pro Plus 5G yung 3-dimensional sound. Yung para ka nasa cinema. Pwede mo nang ma-enjoy yun dito guys kahit na naka-loudspeaker ka lang. And lastly guys, ang Realme 11 Pro Plus 5G ay equipped ng Realme UI 4.0. So, naka-based on Android 13 po itong smartphone na to. So, asahan natin guys na may explore natin and may enjoy natin dito ang latest interface ng isang smartphone today sa market. So, asahan natin dito yung pagiging madali niyang gamitin, convenient, and at the same time, pwede natin i-customize yung pinaka-interface niya itself. So by the way guys, that's it for the review of the Realme 11 Pro Plus 5G. I hope nag-enjoy kayo manood sa aking video and may napulot kayo ng information and nakatulong ako na mag-decide for you to purchase this smartphone of Realme. If nakatulong guys sa inyo ang smartphone review ko na to, well please hit like, subscribe on my YouTube channel and thank you so much for watching.